Yon mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa loop natin. At ayan mga utol, at ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. Ngayon lang ako makapagbigay ng update dito sa mga ibon natin. So ngayon, ayan, kakatapos ko lang maglinis ng loop. Ayan, no, dami natin nakolekta. Isang balding dumi ng mga ibon natin. So galing yan dito sa mga pang-north natin dahil di ko sila masyado naaasikaso ng mga nakakaraan. Puro patoka lang ang ginagawa ko. Hindi na tayo nakakapaglinis, di natin naasikaso dahil naging busy. So, ayan, yung sa mga friend ko sa Facebook, nakikita naman siguro nila kung ano yung ginagawa natin ngayon dito sa LOP dahil may mga post ako doon. So, bali, meron kasi tayong ginagawang bagong LOP ngayon dito ngayon sa amin. So, mamaya papakita ko rin sa inyo. Pero bago yon, dito muna tayo sa mga pang-north natin. Ayan, yung mga pang-north natin ngayon kasalukuyan, patubo pa lang yung pakpak nila. Hindi sila lumilipad, di ko sila pinaroronda. Isang buwan na mahigit dahil mga isa hanggang 2 linggo pa roronda na ulit itong mga ibon natin. Mahaba na yung pakpak nila dahil ayan, halos higit na sa kalahati yung tubo ng pakpak nila. Kaya siguro isa hanggang 2 linggo roronda na itong mga pang-north natin. Ayan sila. So bali 14 itong pang-north natin. Tapos yung mga pang-summer natin, so wala na. Wala na tayong pang-summer mga utol. Nung Tugigaraw Lap, yung isang natira sa akin na live sana, hindi na umuwi, nawala na. So, isa na lang ang panlaban namin ng summer, yung sa kay kuya na lang. Ayun na lang ang ikakarga ng final lap. So, kaya yung mga pang summer natin tapos na. So, ngayon na lang ulit ako nakapag-update sa inyo. So, yun nga, yun yung mga pang north natin, 14 to. Dalawa yung nabawas dito. Naibenta natin yung isang pang north nga natin, tapos yung isa yung grisel nawala. Tapos yung mga finisher ko, nai-out ko na rin. Yung finisher natin sa NHPC, nai-out ko na yon. Yung finisher natin sa BFRC, nai-out ko na rin yon. Tapos yung sa BBC nga natin, nawala yung isang live ko nung Tugigaraw. Live siya before Tugigaraw Lap, kaso nawala na yung ibon. So kaya ayun, ngayon nga, wala nang laman tong isang section. Ayan, ito na lang mga pang north, saka yung mga pang south ko. Yung mamaya papakita ko rin sa inyo, nasa labas kasi yung mga pang south natin. Tapos ito, merong isang ibon dito. Ayan, love visitor to. May sugat, injured to. Ayan, young bird ng Guarpa North. Bali ang binte. So, pumasok dito sa loob natin. Inadapt muna natin, pagagalingin natin. Pinost ko na to. Kaso wala, hindi ko makita yung may-ari. Paggaling na lang ng ibon, saka natin siya pawalan. So, ayun. Yun nga, bali isa sa dahilan kung bakit tayo nagbigay ng update ngayon. Bukod sa ayan yung mga pang north natin at ano na mga 1 linggo, 2 linggo, 2 linggo pa nga lilipad na ulit tong mga to. At bibigyan ko din kayo ng update sa loop na ginagawa namin. So ayun yung loop. Kita ko sa inyo, ayan, may pasilip na hindi pa tapos pero halos patapos na. Konti na lang, pwede nang kulungan to. Kaya nga itong mga pang north natin saka yung mga pang south natin gusto ko nang mayari yung loop para mailipat na natin tong mga to. Dahil gusto ko doon na sila ilaban, doon na sila ilipad para mas komportable na yung mga ibon. So itong lumang loop natin pansamantala hindi sila di magagamit dahil bala ko ipa-renovate din tong loop na to. Bala ko ipaayos. Ayan. Kaya itong mga pang north natin sa pang south, gusto ko doon na sa bagong loop mailipat. So ayun, bigyan ko kayo ng konting video clip nung ginagawa namin yung bagong loop namin ni Kuya. So ayan. Meron akong ilang pirasong video na naitabi, ipapakita ko sa inyo bago tayo magtungo doon. So ayun, bago tayo magtungo dun sa loop, ayan yung loop mamaya na tayo dyan. Dito muna tayo sa mga pang south natin pala. Bigyan ko kayo ng update. Ayan, nakakawala nga yung mga pang south natin, lumilipad yung iba 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 8 yung lumilipad. So bali 10 ito. Siyam yung young bird, isang all bird, ito yung all bird natin. At 8 lang yung lumilipad. Nasaan kaya isa natin? Lumilipad din siguro. Ayan, 10 ito. Nai-out ko yung ibang south natin. 16 lahat rin. Nai-out ko na yung 6. Ilan ba? 15 pala. Nai-out ko na yung 6. Ngayon, siyam na lang yung young bird natin. At meron nga tayong isang all bird. Ayan, no? So, ayan yung update sa south natin. Kaya ang pang south natin ngayon 10 lang. Siyam na young bird at isang all bird lang. So, dito, di pa ako nakakapaglinis, oh. Ayan, doon inuna ko muna yung kulungan sa baba ng mga pang north natin. So binigyan ko na rin kayo ng update sa mga pang south natin. Buti nung tinuruan ko itong mga to, walang nawala. Wala naman nag-overfly. So nung unang araw may mga lumipad, nakumpleto sila 4 na araw Doon lang sila nakumpleto. So ang lumilipad natin ay 2, 4, 6, 8, wawalo.
Kulang ng isa, sa kaya isa natin. 10 yan eh, siyam na young bird, isang all bird na eh. Ayan, yung update din, ito na rin yung update natin sa mga pang south natin. Ito ngayon nag-iisang all bird, nasa kaya isang young bird natin. Kanina 10 sila, nakita ko na, bilang ko na sila kanina 10 eh. Ayan. So, ayan. Medyo okay naman na nag-groupings na kahit papano, kaso may hina pa to. 2, 4, 6, 8. Talagang ano hindi, mamaya malalaman natin pagbaba kung kompleto sila 10. Ayan, so yun yung update ko sa inyo sa mga pang south natin. At mamaya makikita nyo sila pagbaba, makikinis na. Tapos na maglugon yung mga pang south natin. Meron lang 2 piraso. Ngayon pa lang halos patapos maglugan. Ayan, so ayan, pakita ko na sa inyo yung ilang video clip nung ginagawa namin yung kulungan. So ayan mga utol, ito nga tayo ngayon sa harap ng loft na ginagawa namin ni Kuya. At ayan, makikita nyo na nga halos sa papatapos na. Mayroon mang ilang kulang, konti na lang. Yung mini waiting area natin dito, wala pa. Mayroon pa kasing waiting area na maliit dyan para nakakasampa dyan sa landing board. At nasa ganun, pagka mag-i-stick ng ibon, madaling magpapasok. Ayan. Pero sa ngayon nga, hindi pa namin nagagawa dahil na-stop. Medyo busy, may mga trabahong ginagawa. Kaya yun muna ang tinututukan namin, pero yan, mga ilang araw pa siguro tutuloy na ulit namin yung paggawa dito dahil halos patapos na nga, konti na lang. Ayan, so ayun nga, may viewing na, may double door, tapos ayan, makikita nyo yung aviary natin. So ang sukat ng loft na to ay 20 feet by 13 feet, kasama na yung waiting area sa 20 feet. Ayan, mas malaki siya doon sa mga dati nating loft. So ito yung dating loft nga natin, tapos yung baba niyan, yung lumang loft ni Kuya. Ayan, so pakita ko sa inyo sa malapitan sa yung loob. Ayan, yung ano natin, landing board. So dito, magkakaroon pa yan ng waiting area. Ayan, sa gawin na to, para nakakatungtong sa landing board. Ayan yung double door natin. So wala pang pintura kasi kakabit lang yan ng isang araw. Kagawa lang namin yan ni Kuya. Ayan, tapos ito yung viewing din. Halos kagawa lang din, hindi ko pa napipinturahan. Tapos ito yung aviary natin. So pakita ko sa inyo yung loob. Ayan, pasok tayo sa loob ng loft. So ito yung pinto, wala pa nga lang nakalagay. Pagpasok natin sa kulungan, yung hallway agad ang bubungad sa atin. At ayan, yung hallway ng loft natin. Bali dito, may wall pa dyan sa pinto. Di pa lang namin nagagawan. Tapos dito, pasok tayo sa aviary. Meron din division yan, di pa lang din namin na ikakabit. So 3 hati itong aviary. So ganun din yung yung per section. So summer, North NDR, tapos South. So
tatlong division yung ano natin, yung loft natin na to. So makikita nyo yung front wall natin, dowel siya na kahoy, pare-parehas. So wala pa nga lang din pinto. So yun nga yung mga kulang na hindi pa namin nagagawa. So pasukin natin kada section. Ito yung isang section natin. So naka ano siya, naka ceiling siya na plywood, tapos ito meron tayong shutter ventilation para nakokontrol natin yung ano, yung temperatura dito sa loob ng loft. Pag mainit, pwede natin buksan para nakakasingaw yung init dito sa loob ng loft. Tapos ito nga, meron tayong mga louver dyan na ventilation paikot. Ayan, mula sa baba sa hallway, ayan, dito sa taas hanggang dun sa dulo. Ayan. Pero doon sa dulo na yon, barateha lang yung ginawa naming ventilation kasi waiting area doon hindi naman na mababasa yun, hindi na matutubigan dahil masasarado yung waiting area natin na yon. Kaya ang nilagay natin doon barateha na lang na ventilation. Ayan. So naka double wall. Ayan yung loft natin, naka double wall siya ng plywood. Dito walang plywood na nakalagay kasi yung mga box perch na ilalagay natin dyan, may plywood sa likod yon. So useless yung ilalagay ko na double wall dyan dahil yung plywood, yung box perch nga natin naka plywood na yung likod nun. So yun na yung magsisilbing double wall nung natin, itong back ng loft natin. So kaya ayan, yung likod ng loft natin walang nakalagay na double wall, yung sidings lang ang meron. Ayan, saka ito nga nakakisame din ng kahoy. So halos pare-parehas yan. Ayan, pasukan natin kabila. Ayan, ganun din to. Ayan, naka shutter ventilation din yung ceiling natin. At ganun din dito. Ayan. May divider na rin kaso hindi pa nakakabit yung mga dowel. Hindi pa namin nagagawa pero ayun, madali lang naman yun. So saglit lang gawin yun. Kaya in-install ko na yung pinaka-prim nung divider para hindi na masyadong trabaho sa baba. Ayan. So tas yung release door pala natin wala sa harap, andito sa gilid. Ito yung release door natin. Hindi tayo naglagay ng release sa hallway. Ayan. So ayan na yung release ng mga ibon natin. Sa hallway na lang sila dadaan pagka magre-release tayo, pagka magpapaloplay tayo. Ayan. Tapos ito yung daan ng mga ibon natin papunta ng viewing. So pagka gusto natin sila viewing, ayan, pwede natin silang padaanin dyan. Tapos pagka gusto nila pumasok, ayan, magkakasya naman sila dyan. Ayan, tapos ito, naka-shutter tayo dito, extra ventilation. Kaya pagka malakas ang hangin, sarado. Pagka mainit, pwede natin buksan. Ganun din dito yan, parehas. Ayan. Saka ito. Ayan. So ito naman trapdoor cage natin, yung fully trapdoor. Ayan, dito na papasok yung mga ibon natin sa pinaka trapdoor cage pagka galing sila sa low fly, sa training, saka sa derby. So pag derby, sasara natin para pagka pumasok sila dyan na rin natin uhulihin. Ayan, so ayan yung natin, yung design ng loft. So bali ang nangyari yung sa mga ginagawa namin ng loft, yung mga idea na nakikita namin doon sa mga loft nila, in-apply lang natin dito sa loft namin. And dito wala pa, pero meron din yan, hindi pa lang namin nagagawan. Ganito ang nakakabit dito. Ayan. So yun na nga lang ang kulang, halos yung loob na lang ang kulang. Pwede ng kulungan, mga pinto, mga divider, saka yung mga wall, pwede ng kulungan. Tapos sa baba, ayun, nandito na halos lahat ng ibon natin dahil yung dating breederan natin naging gawaan na namin yun dahil nga dito natanggal na yung namin, yung pinaka shop namin dito sa likod, ginagawa ng village. So kaya nailipat na yung loft ni kuya dito. Kaya ayun, nagsabay-sabay talagang nagsabay-sabay yung gawain. Binaklas namin yung gawaan namin dito, yung shop. Tapos inakyat tong loft, ginawa itong bagong loft. Saka ito ginawa din namin. Tapos yung trabaho pa. At yung mga breeder inakyat namin dito nga sa lumang loft namin ni kuya, naging istaka na. So papakita ko rin sa inyo. Pero bago yun, akyat muna tayo dito sa landing board. Pakita ko na rin sa inyo yung landing board ng loft natin. So ayan, nandito tayo ngayon sa landing board ng loft natin.
So ito nga, meron na tayong viewing dito. Ayan yung viewing natin. Yung lumang stocka namin ng mga ibon, binaklas na, ginawa ko na lang viewing. Ayan, pwede pa to, pipinturahan lang, okay na yan. Ayan, no? So kasya tayo sa loob. Medyo malaki yung sukat, 4 feet by 6 feet ang sukat nitong viewing. Ayan, pwede tayong magpagulang ng ibon dito. Yung mga tuturuan natin, pwede natin sila ikulong dito habang mga young bird pa sila. At dito na sila gugulang para ma-viewing ng matagal yung mga ibon, kasi malaki-laki naman to. Pwede natin lagyan ng mga perch. Ayan, no? Malaki pa doon sa mga istaka namin dati, kasi to, halos naka 5 steel matting ata ito. 4 o 5, mga ganon sa tansya ko. So nga ito 4 by 6 by 6 ang sukat niya. Ayan, tapos ito yung double door natin. Ayan, so ito yung huling ginawa namin Ayan, okay na. Kaya medyo patapos na. At konti na nga lang pwede nang kulungan ng ibon tong loft natin. Pintura na lang So, ilang araw pipinturahan ko na to para yung mga ibon nga natin, mga pang north saka pang south, mailipat natin dito na natin mailipat yung mga pang north natin sa bagong loft. Ayan, yung bubong ng waiting area dito, magkakaroon pa ng waiting area dito sa gawin na yan. Bali magpe-frame pa dyan ng pinaka mini waiting area natin, may bubong. So para pagkakit tayo dito sa landing board, hindi mahirap na makakatungtong tayo pagka mag-stick tayo ng ibon. Ayan, so gagawa pa ako ng landing board na nakapabulusok papunta dun sa pinaka double door para yung mga ibon hindi mahirap papasukin. Nakapa-slide na agad sila pagbaba nila, maobliga na sila na pumasok agad dun. Ayan, so yun, baba tayo, pakita ko sa inyo yung update dun sa mga breeder natin. Dahil yun nga, nilipat na rin namin. Tapos pamaya magpapakain na ako ng mga ibon natin dahil alas 4 na. So eto mga utol, yung mga ibon natin ngayon nandito na lahat. May ilang piraso pa sa baba, 3 pares na nakasalang dahil meron pang inakay doon. So after nun isasampa na rin yun dito. Pero karamihan halos lahat nandito na. So yung ibang young bird na stock bird ito. Ayan, yung iba dyan nai-out ko na, gaya nitong saddle, nai-out na natin. Itong isang pang south natin, nai-out na rin natin. Tapos yung isang blue bar, nai-out ko na rin yun. Ayan, kaya ang matitira lang dito ay 3. Ayan, tapos ibang breeder natin, ito sila ngayon mga cock, ito sila. Pasukin na natin sa loob. Si Maamo, ito dito nakalagay. Ayan, dahil baldado na si Maamo, hindi siya pwede sa istakan. Mabubuli yung ibon natin na to. So importanteng ibon, hindi siya pwedeng mamatay. Ayan, so pasok tayo dito sa mga ibon. So ito nga yung lumang loft ni Kuya, lumang loft namin. Ngayon naging stock loft na. So mababago pa to, mare-renovate pa to kasi aayos pa tong mismong flooring ng pinagtatayuan ng loft. Lalakihan pa yan So kaya itong stocka na to mababago pa, lalaki pa to. Yan. Pero sa ngayon hanggat hindi pa namin nagagawa dahil nga nagsabay-sabay yung trabaho. So pansamantala dito muna sila. Ayan yung mga ibon natin. Ito pa isa pang south. Pang south natin, ini-stock ko na lang, hindi ko na nilaro. So isa yan sa pang south natin, pang 16 dapat yan na young bird. Ibenta ko na nga kasi yung 6. Natiran tayo ngayon ng siyam. Kasi itong isa ini-stock ko. Gawin natin breeder, line nila makbulet. Ayan yung ibang ibon natin So mga nakapahinga na nga ito dahil nga tapos na halos yung breeding. May naiwan na lang nakasalang sa baba na ilang piraso dahil nga sinuksukan na namin ng pang summer, sayang yung inakay kasi. So ayan yung ibang ibon natin Ayan. So naging stock loft na yung lumang loft namin ni Kuya. Ayan. Ayan yung mga ibon. So okay naman sila din, mas komportable sila kaysa doon sa mga 4x4 na na stockan. Mas malaki to, mas nakakagalaw sila ng maayos. Ayan, so medyo dumami yung stock natin ngayon. May mga nadagdag kasi yung mga stock bird ko, gaya na lang nito, inbreed yung Maamo, anak ni Maasin sa ni Maamo. Ayan, saka ito ay yung mga nabili ni Kuya kay Homer. Ayan, yung mga ibon natin. So ayun, dito na ang peso ng mga breeder natin. Saka yung flyer natin yung nasa taas lang So first floor
Bali lumalabas second floor na to kasi yung baba nga gawaan. Tapos itong second floor, stock bird, saka yung mga breeder. So, tapos third floor, tire slope. Ayan. So, ganun na yung naging setup ngayon. So, pakita ko sa inyo yung sa baba. Pasilip ko sa inyo ng konti. So, ayan mga utol. Ito yung daan dati dun sa papunta sa likod namin. So, ngayon sarado na, may pader na. At yung mga gamit, dito na nakalagay. Ayan, oh. So, dito na sa dating breederan natin yung magiging gawaan namin. So, kaya naobliga kami na ilipat na lahat yung mga ibon sa taas. So, meron na nga lang naiwan dito ilang pares. So, 3 pair na nakasalang pa naiwan dito. So, ayan sa McBullet, meron kasi silang inakay. Mga pang summer yan ni Kuya. So, kaya naiwan sila dito. Paglaki ng mga inakay nila, isasampa na rin sila sa istakan doon sa taas para mapahinga na yung ibon. So, yung ibang cage, wala na nakakulong. So, yung isa yun nandun. Bali, wala na siyang asawa. Hiniwalay ko na si 747. Meron na lang siya sinusubo ang inakay, 2. Siguro mga 1 linggo pa, pwede nang baklasin to. So, yung isa lang naman ang anak nila dyan. Ayan, no, pasingsing sa atin yan. Tapos itong isa na to, double inbreed ni Maamo yan. So, stock bird lang natin. So, sila na lang, naiwan din eh. Ayan, no. So, gutom na. Kakakain lang nito, may mga inakay lang, kaya ganyan. So, pagka tapos nung salang natin na to, aalisin na lahat ng kulungan na yan. At nang sa ganun, maging maayos na rin yung peso ng mga makina. Ayan, no. Masikip. So, naobligan na kasi ginamit na yung lupa sa likod ng Santa Barbara Homes. So, matagal naman na namin napakinabangan yan, kaya okay lang. Ayan. So, yun nga lang, medyo dumilim dahil gawa nga ng may pader na. Ayan. So, ito, silipin natin. Ayan. Ayan. Ayan yung dating ano namin, gawaan yung shop. So, ayan yung saging. Ayan, sa gilid niyan yung loft ni Kuya dati. Ayan, ngayon wala na. So, dito na. So, yan yung nangyari. At kaya isang dahilan kung bakit naging sobrang busy. Nagsabay-sabay yung gawain namin. So, nalipat na yung mga makina. So, yun. Yung update natin dito sa mga breeder natin. So, tara na ulit dun sa taas. Papasukin natin yung mga ibon, pakainin natin. Ayan mga utol, ito na yung mga pang-south natin. Nasa loob na. At pinakain ko na. So, 10 nga lahat to. Kompleto naman. Bali, ayan, makita nyo, makikinis na yung mga pang-south natin. Mga bihis na. Meron lang dalawang naglulugon pa lang ito. Ayan, yung isa, yung last batch natin. So, nakita nyo naman na yan nung mga huling update ko sa inyo nung mga nakakaraang vlog. Tapos ito yung isa, saan ba? Ito, ayan. Anak ni McBullet. So, 10 siyang young bird sa old bird. So, sila yung mga natira natin na pang south. So, buti walang nawala nung tinuruan natin sila kahit na magugulang na. At ngayon, lumilipad naman na lahat kaso di pa masyado nagro-groupings. So, pagkatapos nga nung loft, ayan, nung loft natin, ililipat natin tong mga pang south natin doon. Ganun din yung mga pang north. So, ayun doon naman tayo sa mga pang north. Pakainin na rin natin yung pang north natin. At ayan, yung mga pang north natin nagkakainan na. So, ayun nga, mga 1 hanggang 2 linggo pa, pwede nang lumipad itong mga pang north natin na to. Pero sana, bago sila lumipad, mailipat na natin sila dun sa bagong loft natin. So, mas gusto ko na mailipat na natin sila doon na natin sila mailaban para mas komportable yung mga ibon. Siguro mga 1 hanggang 2 linggo pa nga, kayang-kaya ng rumondo nitong mga to. So, kaya sana mayari na rin namin yung bagong loft natin. So, 14 tong ibon natin. So, ano yan? Siyam na, ilan nga ba? Siyam nga ba? 8 BBC. 6 na gwarpa, pero yung gwarpa natin mukhang di na natin may lalaban kasi maaga mag-i-start ang training ng gwarpa. Patubo pa lang yung pakpak ng mga ibon natin. So, magpapalakas pa tayo ng mga ibon. Tapos magtotos pa tayo, mukhang alanganin na yung gwarpa natin. At total, mga nakaka-commercial ring naman yan na PHA, pwede natin sila ilaban ng BBC kahit na all bird. Dahil yung BBC, September pa mag-start, first week pa ata ng September, kaya saktong-sakto lang tong mga ibon natin na to kung sa BBC natin sila ilalaban lahat. So, mahaba pa yung panahon para mai-ready natin sila. So, kaya sana, mayari na yung loft natin.
Ayan yung dream loop. Ayan ang dream loop ko. So matagal din namin pinagplanuhan bago masimulan to, pero ayan nakatayo na yung loop. At ayan, natutuwa naman ako dahil maganda yung kinalabasan. So hindi pa nga tapos, pero konti na lang, konting tiis na lang, matatapos na rin to at makukulungan na. May lilipat na natin yung mga ibon natin dyan. Ayan, so sana magkaroon tayo ng magandang ano diyan, magandang laban sa bagong loop natin. So sana bigyan tayo ng magandang swerte dito sa bagong loop natin na to. Ayan mga utol, so hanggang dito na lang tong video natin at dito ko na rin tatapusin yung video natin. Sana sa susunod na update ko sa inyo andun na yung mga ibon natin sa new loop natin. So, para mas maganda na yung magiging ano natin pagbablog. So, yun lang mga utol para sa araw na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video.